Mga kababayan, ito na yung patunay na gumagawa lang talaga ng kasinungalingan yung mga kuno na biktima ng war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Ito isang vlogger na si Al Muralde, isang Bisayang vlogger ito mga kababayan, na yung kanyang larawan ay naisama doon sa mga nabiktima daw ng war on drugs. Buhay pa siya mga kababayan ngayon, pero nandoon siya, nakasama siya sa mga napatay daw kuno. Pero bago tayo magpatuloy, magpasalamat muna ako sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, itong si Al Muralde ay nag-react dahil nga nung nakita niya na kasama yung kanyang picture doon sa mga di umano'y na biktima, napatay daw di umano sa war on drugs si dating Pangulong Duterte. Ito mga kababayan nagulat siya. Bakit nakasama o kasama yung kanyang larawan? Buhay na buhay naman siya. At yung iba dyan, yung mga nagpapakita ng picture, isang taon pa lang na namatay o napatay yung kanyang kamag-anak. Pero kasama doon, nasa front pa nakaupo, nasa harapan pa talaga nakaupo. Pero nga lang nakilala mga kababayan dahil nga pinatunayan nung purinarya na isang taon pa lang pala ang nakalipas na napatay itong kanyang yung babae na yan na may dadalang larawan. Tapos yung isa rin, yung sinasabing doktor, yun pala ay hindi napatay sa war on drugs. Ang dami nga kasinungalingan. At ito pang itong si Al Muralde, yung picture niya nandoon. Bakit kaya ganun ang ginagawa nila? Halatang-halata mga kababayan na talagang binabayaran ng mga taong ito para sirain lang si dating Pangulong Duterte. Hindi ba nila naisip kung ano yung kaparusahan? Ano yung karma na darating sa kanilang buhay? Lalong-lalo na itong isang babae na ito, yung talagang isang taon pa mahigit. Yung kanyang kamag-anak, anak ba niya yan? Na napatay. Tapos mayroon din tayong nabasa na sinabi din na napatay yung gwapo na bata na parang may pagkabaklain. Pinatay pala yun mga kababayan dahil din sa silusan. Away, parang away mga binatilyo. Gwapo nga daw yung kaniyang kapatid. Kaya pinatay. Tapos ngayon, kasama din doon sa mga di umano'y na biktima ng war on drugs. At yung kanilang laging sinasambit, itong si Kian Bilo Santos. Bakit lagi nilang isinisisi kay dating Pangulong Duterte? Yung mga pulis na nakapatay kay Kian, nakulong na, naparusahan na. Anong kinalaman ni dating Pangulong Duterte dyan? Lumabas sa investigasyon na itong mga pulis na ito ay mga abusado. Kasi nga, nung bago pa lang umupo itong si Pangulong Duterte o si dating Pangulong Duterte, talamak na yung sindikato sa loob ng PNP mga kababayan. Kaya sila na lang mismo. Sila na lang mismo ang nag-aaway. Sila na mismo ang tumitira sa kanilang mga tauhan. Kasi natatakot silang malalaman na sila ay involved sa pinagbabawal na gamot. Dahil seryoso si dating Pangulong Duterte na linisin sana yung ating bansa. Kaso nga lang, ang daming humaharang, lalong-lalo na itong mga malalaking sindikato. Ito mga kababayan si Al Muralde, isang Bisayang vlogger, ay nabigla din. Bakit? Napasama yung kanyang picture doon sa mga di umano'y kuno, biktima ng war on drugs si dating Pangulong Duterte. Ito, panoorin natin ito. Desperado jud kayo mohimog fake news ning ABS-CBN. Anawara ko na kanang picture sa namatay sa nga naka-red. Biktima daw sa extrajudicial killings. Pero di ay namatay last year pa. Oh, awara ko na ebidensya. Gipost sa Jara Funeral Services nga last year July to 2024. So fake news. Apa niyo?
Awa. Oh. Kani, kanang picture dugay na namatay. Ilado na nga doktor dito sa Lanao, Ayan, doktor. no? Lanao del Norte. Lahi ang rason sa gikamatyan pero gigamit na po nila para fake news. Ug ang last nga fake news nga ilang gikuan. Mao ni pinaka fake news. Kay ako na jud ang gihimong patay. Yawa. Oh? Gihimo kong patay sa mga giatay. Kaning ABS-CBN, grabe! Nangahurot na gid siguro ilang mga tinigom kay desperado naman gid sila mandaot. Oh, yan mga kababayan ha. O ABS-CBN, talagang fake news kayo. Lahat lang ginagawa nyo para masira. Mga bayaran talaga kayo. Tama nga yung sinabi ng isang OFW nasa Netherlands mga kababayan na itong ABS-CBN at GMA7 ay mga bayaran. Gusto lang talaga nilang kumita ng pera. Samantala, ito pag-usapan natin itong video na talagang nakakagalit, no? Iwan ko lang kung mapapanood nyo ito. Talagang nakakagalit yung ginawa ni General Torre kay dating Pangulong Duterte mga kababayan. Kung nakikita natin ito, i-play lang, natanggalan lang natin siguro ng audio ito dahil nga may music ito. Sigurado tayong makapiright tayo nito. Tatanggalan na natin ng music yung background niya at tingnan nyo kung ano ba yung ginawa ng mga kapulisan laban kay Pangulong Duterte. Talagang nakakaawa mga kababayan dahil sa kanyang edad, itinukod niya yung kanyang kamay sa may lamisa, pero talagang hinablot mga kababayan, hinablot yung kamay. Panoorin nyo ito. Ayan yan si Kitty. Tapos itong si attorney, ayun tinulak. Tinulak yung abogado. Ayan yung naka-stripe na damit, escort ito ni dating Pangulong Duterte. Ayun, inalalayan. Inalalayan mga kababayan. Tapos andun si Kitty. Yung kamay na nakasaklob sa likod. Yan tingnan nyo kung anong gagawin. Nandiyan si Torre sa harapan. Napakabastos ng tao na ito. Sana mabulunan kang tao, kang hayop ka. Tingnan mo yung pagprotekta ni Kitty Duterte mga kababayan. Talagang niyapos yung kanyang ama. Yung kamay ni Pangulong Duterte ay nakatukod diyan sa lamisa. Nakatukod yan sa lamisa, patayin ko muna. Nakatukod yan sa lamisa dahil nga kakarating lang nito kakalapag lang sa mula sa Hong Kong nito, tapos inaristo, tapos mga ilang oras hindi man lang binigyan ng makatulog man lang, dadalhin na naman isakay sa eroplano. Ito yung time na isasakay na sa eroplano itong si dating Pangulo Duterte mga kababayan. Nakatukod yung kanyang kamay sa likod kasi nga ayun nga kay Senator Bongo, hindi na ito makakatayong walang tungkod mga kababayan. Kailangan talaga niyang alalay. Tingnan nyo. Ayan Ayan hawiin na yung naka-stripe. Hawiin na ng pulisyan, ayan na. Hinawi na, pumalit na. Wala na si Kitty Duterte doon. Wala na si Kitty. Ayan mga kababayan ayun Ayan Tingnan nyo yung kamay. Nakatukod sa likod. Nakatukod. Dahil nga matandaan na yun Hinila. Kasi nga yung sabi din ni Torres. Dito si General Torre. General Torre pala, hindi pala Torres, General Torre. Di ba? May narinig tayong sinasabi ni General Torre na hihilain ko yan. Yan na yung ginawa nila mga kababayan. Itong si General Torre, ito talaga yung may pakana. Yan talaga yung nagpapakitang gilas talaga ito kay Bongbong Marcos. Kasi nga, kung gaano naman kasama itong kanyang amo, itong si Marcos, ganun din. Mga demonyo din to mga kababayan. Tingnan nyo pa ito. Talagang baka Yan na. Inalalaya na
Oh, ayan oh. Oh, inihila mga kababayan. At nagsisigaw si Kitty Duterte. Ayan, nagsisigaw. Tatanggalin lang natin, may background kasi. May background, makapiright tayo niyan eh. Pag inalagay natin yan eh. Kaya tatanggalan lang natin ng ano. Dapat sa mga naglalagay no, ng mga clips, no, huwag nyo nang lagyan ng music para madali nating maipakalat. Kasi pag mga ganyan kasi pag may mga ganyan kasi na mga tawag ng mga video, no, kahit may ikli lang, pag may mga clips yan, makipiright tayo. Di natin maipakalat. Talagang grabe mga kababayan yung ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Itutukod talaga yung kamay ni dating Pangulong Duterte dahil nga matanda na eh. Hindi mo lang nila binigyan ng pagkakataon. Ano ba itong mga mga tao na to? Di ba mga Pilipino ito? Daig pa yung mga nagsasabi na kakampi si dating Pangulong Duterte sa China. Mas maganda pa nga siguro yung mga puso. May mga puso itong mga Chinese na ito. Kasi tayo, mga Pilipino, wala tayong itong mga pulis na ito, walang mga utang na loob ito eh. Dinoble yung sahod nila. Tapos yung mga benepisyo nila noon talagang ibinigay. Walang ibang presidente na nakagawa niyan mga kababayan. Kundi si dating Pangulong Duterte lang. Ito si Tory, ano bang ranggo nito noon? Di man lang siya nag-isip. Tangina pang kung hindi dahil kay hindi man lang niya naisip na gano'n. Tangina, kung hindi dahil kay Pangulong Duterte, hindi ganito yung sahod namin. Kahit man lang sana respeto man lang. Nagbibigay man lang sana siya ng respeto. Walang respeto ito si Tory. Pag hindi nito maging pulis mga kababayan, tingnan lang natin kung anong itsura ng tao na ito. Baka magtayo ito ng parlor. Kasama siya ni Diwata. Yun ang dito lang muna at mag-shoutout ba ako? Mag-shoutout ako ng konti dito para naman sa ating mga kababayan na nanonood. Shoutout kay Jing Salvador. Hi sir, my name is Freezy Palacio sir. I'm turning 21. Ito pasahin ko lang ito 3 hours ago. Tatinan ko lang halala. Ano ba ito? Sana ba yon? Hindi ko na makala. Yes, Jim Victor yan. Hanapin ko lang mga kababayan kasi mayroon akong nabasa rito. Sana ba yon? Sana ba yon? Jing Salvador. Wala. No, wala. Yes, siya po si Jim Milton Anlapo bro, taga Basay. Tama ka brother. Asa na yun? 3 hours ago? No, wala. Yun mga kababayan, may nagkomento kasi dito ayon kay Jing Salvador. Hi sir, my name is Freezy Palacio. Sir, I'm turning 21 this year. Anak po. Tapos di ko na mabasa mga kababayan, di ko na makita kung yung karugtong nito. Pag kiniklik ko, nawawala yung kanyang komento. Mag-comment ka na lang ulit, di ko makita, pasensya na. Kung sino ka man, si Freezy Palacio, ano mo kaya? Si Richard Palacio, paki-komento na lang ulit. Maraming salamat, Jing Salvador. Shout out na rin kay Antonio Kabiluna Vlog. Maraming salamat sa iyo, Antonio. Shout out kay Ma'am Joyce ng Japan. Sa amin trabahada ko na gulang po Tay Digong. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Edisa Borby. May ala will protect and comfort our loving Tatay Digong. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Edisa Borby. Kay Ma'am Berje Religious ng Pulilan Bulacan. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Edisa Borby.
Edwin Tinay, wala kamoy mahimo mga utok niyo dunot sa mga walang silbi. PBBM, sa BBBM, among tunay na presidente, mabuhay ka. Talaga naman pag may mga bangag talaga, sige lang, okay lang yan. Ano mo, karapatan mo naman yan eh. Wala namang nagbabawal sa'yo. Karapatan mo yan. Kung pumanig ka sa mga bangag, wala tayong magagawa. Shoutout kay Rosa Dario, shoutout kay Rosa Dario. God will protect Tatay PRRD all the time. We love you, Tatay ng Sam Bayan ng Pilipino. Salamat, maraming salamat sa iyo, Rosa Dario. Shoutout na rin kay Lita Dalot. Lita Dalot, no? O yaan, mayroon ba si BBM? Supporters tulad niyan, go. Napakarami talaga. Kahit saan magpunta, DDA supporters, amping taon mo. God bless everyone. Mayroon pa nakarugtong at nakakuha ng mga sensei. Wala talaga, walang supporters si bangag na ganyan. Kahit saang bansa ka pumupunta, dinudumog ka. Mga Duterte lang, tayo lang yung makakagawa niyan. Yung mga sumusuporta kay Tatay Digong. Yun ang dito lang muna. Once again, this is Rundi TV mo. God save the Philippines.